when we reviewed the CCTV footage, nakita doon na lumapit sila sa security guard. And paglapit sa security guard na, ayan no, binibigay yung papel. Ang sabi ng security guard, "Sir, antayin nyo lang po yung aming mga abogado." And yet, while the security guard was talking to the police officer, nagsasampa na, oh, ayan oh, meron ng mga ladders. So when he says it was in strict adherence to the PNP operational procedures, saan ho dyan nakalagay sa PNP operational procedures na ganyan ang gagawin? If he can point it out to me, then I will say yes, he strictly followed it. But if he cannot point it out to me or to the other lawyers here, then I will say that he is not strictly telling the truth. Eh, paano siya sumunod sa batas na sinasabi niya? Eh, galing mismo sa bibig niya, doon sa Senate inquiry under oath, na paano pa kami makakahuli ng kriminal niyan kung susunod kami sa rules of engagement? Attorney Torion, sir. Sige, saka paano sila hindi magiging sinungaling? Eh, may nasaktan. Tama ba yun? May namatay. Tama ba yun? May namatay na nga, wala man lang isa sa inyo dumalaw. Wala man lang kumausap, wala man lang tumulong. Diba? Yung ba ay nasa tamang pamamaraan ng PNP? I don't think so na po pwede yun. Diba? Yung bigla-bigla kayong susugod dyan, nang walang, isipin nyo nanuto kayo ng baril. Nakausap mismo namin yung bata na sinaktan nyo. Babae, mapayat, maliit. Sinaktan ng mga lalaking armado. Na full battle gear. Hindi po namin nabalitaan yun. Nakausap mismo namin yung bata. Kaya alam namin yung pang-aabuso nyo at kasinungalingan ninyo. Yun. Attorney Torion, Attorney Adam, respect for the rule of law and highest standard of professionalism has been consistently observed, sabi ni Marbil, as if siya ay nagdedeclamation sa entablado. I do not know what law he is referring to, but as far as the rules of procedure is concerned, and as far as the 1987 Constitution is concerned, there is a clear breach committed by them during the June 10 implementation. So, I don't know what law he is talking about. Alam mo, February magre-retire ka na, Romel. Naalala ko, hindi ko nababanggitin ng apelido. May dating general din na umabuso sa kanyang kapangyarihan. To the point na mismo mga tao niya, sinasalang niya, ginawa niya mga karnaper. Kriminal talaga. Kamunting mamundok yung mga yung mga police officer Lumaban. Wala, nabilang ko for a while, no? Pagkatapos nung mag-retire siya, binisita ko siya sa Pusurubio, sa Pangasinan. Alam mo, naawa ko sa kanya, mag-isa siya. Wala na yung mga bodyguard yung inaasahan, katulad ni Juan, yung yabang ni Torre, tsaka ni Marbil. Tandaan niyo, hindi kayo habang buhay nandyan. Pag bumalik na kayo, sibilya na kayo, pwede na kayong pitikin sa tungki ng ilong ninyo. Oh. Sic transit mundi gloria. The glory of this earth passes. Yes, correct. Mantakin mo, Boss Dada, Coach Oli, Banatbay, Romel, magkatunog sa Junel. Romel, Junel, magkatunog, no? Ang mga pangalan na ito. Uy. And remember, Junel, nakalabas na si Junel at ngayon tirador na nila. Si Dilima. Basta yung ginawa ng mga alagad ng batas, nasa yan, may jurisprudence yan. Oo. Ano yun, Attorney Dean? Di ba, may kinumpare niya yung vapor sa building. O, di ba? Actually, in fairness sa kanya, ang pagka-pronounce kasi niya, Wong Cheng. Nagtuturo kasi ako noon ng constitutional law. Yung Wong Cheng principle, that refers to yung foreign merchant vessel in territorial waters, tapos nag-opium. O di, syempre, pwede mo dakpin uli. Pero yung sinight niya na pala, iba din. Yung, yung decided case, na People versus Huang Zhen pala, Huang Zhen. Pero even if you will apply Huang Zhen, mali pa rin kasi yung sa Huang Zhen,
may search warrant yung nadala. Oo, tapos yung search warrant, wala namang search warrant dito, arrest warrant. So hindi rin mag-apply yung principle na in-apply niya. Kasi yung sa search warrant, knock and announce principle yun before you enter. Pero prior to entering a property nga, there must be prior consent of the house owner or the administrator of the property, which was not done in this case. So yung Huang Zhen na case na ginamit niya, hindi talaga applicable din dito. So, attorney, pati jurisprudence niya, sinungaling. Oo nga, maling-mali po. Unrealized talaga, no? Oo. Kasi in the first place, wala namang search warrant na dito. Arrest warrant lang yung dala niya. So, Rule 113, Section 11 ang i-apply. Hindi Rule 126, Section 7. Okay. Ito pa. Sandali lang, sir. Sige, go ahead. So bagsak po sa inyo yung pagkaganon? Mukhang mahirapan po ata pumasa. Oo. Oh. Gusto ko lang balikan yung panawagan kanina ni attorney sa mga pulis, no? Kasi maraming pulis ang namumroblema by following simple orders. No, yung mga order ng mga general. Paalala po ito, sabi nga nung una, napakiusapan na namin yung mga abogado, wag niyo na isali yung mga mga ordinaryo. Si kawawa Pero hindi na ho pwede. Isipin nyo kapag ka nagkakaso kayo, kayong mga pulis na nanonood ngayon, kailangan nyo kumuha ng sariling abogado. Pagka nasuspindi pa kayo, wala kayong sweldo, wala kayong papakain sa pamilya nyo. Pagka nakikaso kayo, kailangan yung clearance sa ombudsman, hindi kayo makakatanggap kahit isang kusing sa inyong retirement. Maghahanap kayo ng pampiyansa pagka kayo nagkakaso. Wala hong marbel, walang tore na tutulong sa inyo. Sa totoo lang. Kasi ako, dalawang kapatid ko, sumalangit na ang kaluluwa, nagserbisyo ng tapat sa pulis. Yun, legal pa yung ginagawa nila, pero pag nagkakaso, sarili. No? Kaya ingat po kayo, Kayong mga pulis na, alam ko, ang iba sa inyo, karamihan sa inyo, hindi pa taga Davao City, hindi pa taga Davao del Sur, mga galing ng Cotabato, galing ng Cagayan de Oro. Pagka nagkakaso-kaso kayo dyan, maniwala kayo dyan, mamikat lang sa inyo. Kaya lang, Sir Jay, tanong, paano kung inutusan sila ng kanilang, meron sa ating mga abogado, pwede po ba silang hindi sumunod sa kanilang leader? Tungkol dyan sa defense of following the orders of us superior, ang mga kaso po, mga jurisprudence here, it has to be a lawful order. So if the order is not lawful in the first place, good luck ho kayo. You might spend time in jail. As to how long it is, it will depend on what the crime was committed. So, hindi na ho kayo magiging law enforcer, magiging lawbreaker na ho kayo. So, klaro ho yan. Okay. Tsaka yung may binanggit pa kayo, attorney, na perpetual disqualification, tama ba yun? Ibig sabihin, kahit janitor, hindi na sila makakapag-apply uli. That pertains to yung pag-put up ng yung mga bounty amount. Yung Republic Act 6713, Section 7D. Kasi nga, private sources yung, yung source ng fund, ng bounty. So, violation yun, and we research may perpetual disqualification. At saka dito naman, yung unlawful order, kasi we gave you fair warning po. Kung mag-order na naman si General Torre na mag-serve ng warrant of arrest, pang ilan na po na service yan, binigyan namin kayo ng fair information na na-serve na ito ng warrant under the rules. Kailangan ito mag-file ng motion in court for the issuance of an alias warrant of arrest po. Kung hindi po yan gagawin, medyo questionable. Hindi medyo, questionable talaga yung implementation ng warrant of arrest. Kasi, if you will conduct a search upon a particular building, it is legally necessary that the entry thereof is legal.
if the entry is illegal, any search that will be conducted in that particular building enclosure would be illegal. So kailangan, bago ka magpasok, dapat yung entry mo legal bago ka makakandak ng search. Kung illegal na yung entry, nako, pwede mag-invoke ng Article 429 yung mga owners ng enclosure or building to defend their properties po. So medyo ingat talaga po yung mga pulis kasi kaibigan po kami ng mga pulis. Alam po ng mga pulis na tinutulungan natin sila, no, sa mga kaso nila. Ilang mga police officers na po ang natulungan natin. Ayaw nating kalabanin ng mga pulis. Pero dito po ilang beses na kasi na na-violate yung batas. So wala kaming magagawa kung mag-file na kami, maski po sa mga ordinary policemen na mag-follow ng illegal orders ng kanilang mga general na hindi ayon sa batas. Ayun, pangalawang lie ay tatalakayin o rerespondohan ni Attorney Adam. Commensurate or appropriate number of forces lang ang dineploy at hindi overkill yung nangyari sa pag-raid dito. False. It's definitely and obviously wrong to say that it is appropriate number. Considering na 5 lang yung hinahanap niya. In fact, at that time, 6 sila. But ang dineploy nila with respect to KOJC Central, as far as I remember, parang 2 batalyon yun siya or 6 bases. KOJC Central pa lang yun siya dito sa Davao City. Meron pang ibang tropa na nilagay nila sa ibang compounds like in Tamayong, 2 doon sa isa sa Prayer Mountain, and then we have the Glory Mountain as well as doon sa Sarangani. How could you say that it is appropriate number of deploying your personnel na 6 lang yung hinahanap ninyo at that time? It is really unreasonable and it is a violation of the doctrine of proportionality. While it is true that you are looking for these people, hindi naman ganito yung pag-execute ninyo ng warrant of arrest with respect to other cases na similar ang kaso. It is really different from how you treat the accused here and how you deployed your personnel despite the fact na 6 lang sila. So, yeah, sa KOJC, there were 3 battalions. 3 battalions na dineploy. It's really excessive. Klaro dyan. And kung tutuusin, hindi naman terorista yung hinahanap nila. Si pastor yung hinahanap nila at saka yung mga kingdom ministers. So, walang threat doon sa kanilang life at hindi naman sila talagang most wanted talaga na parang hinahan silang terorista. So, hindi ito tama. This is not correct. Correct. Thank you. Line number 3. Para kay Attorney Dyna, kasi may toka kami bawat isa. Attorney Dyna, exercise of remarkable self-restraint, maximum tolerance, at ang police officers daw did not retaliate or resorted to excessive use of force. First of all, we have to take note na sila ho ang nag-una sa violence. One, the people who resisted their approach was because hindi po nila alam kung ano yung ginagawa. Dito po yung pinapakita na footage, yan po yung sa Glory Mountain. And ang sinabi nila dyan, search warrant, hindi warrant of arrest. And yet, wala silang pinakitang search warrant. Wala silang pinakitang search warrant, and yet they entered the premises. Now, if that is remarkable self-restraint and maximum tolerance, then I do not already know how you would call unrestrained violence. So, when they said na hindi nag-retaliate or resort to excessive force, what can you say about the people who you restrained na tinali ninyo at dinala pa sa police station? Okay? Here, that definitely is not true. Next, if they are going to say that they did lawful performance of duty, pati yun po, questionable din po. Because like I said, doon sa Glory Mountain, ang sinabi nila, search warrant. Dito sa Central Compound, pinakita nila warrant of arrest. And yet what they did was a search warrant. Yeah.
Okay? The element of deception was present. Exactly po. And then, ang sabi po dito sa PNP National Police Handbook po na application of necessary and reasonable force, only such necessary and reasonable force should be applied as would be sufficient to overcome the resistance. Now, if I remember right, when they finished searching the premises of the central compound, they called me to witness the turnover of the shotgun of the security guard. So in other words, sila pa ang kumuha ng shotgun ng security guard, nag-iisang security guard. And yet, how many were they? There were, if I remember right, 2 buses, several vans, and yung malaking truck nila na nandito sa central compound. So if that was necessary and reasonable force, we have to remember that they were only after 6 people. One of them a pastor and the others are civilians. What is reasonable about that? Second, what is reasonable when you attack not just 1 but 4 compounds, all of them religious compounds? It's like you attacked a mosque or a cathedral. Yung cathedral natin dito sa San Pedro Cathedral, ganyan po ang ginawa ng police. So is that reasonable? Okay? Next, ang sabi po doon sa, maalala ko po yung sa recent Senate hearing conducted by Senator Bato de la Rosa, ang sabi po in June 2022, the Commission on Human Rights described the service of a warrant of arrest against an elderly environmental activist in Pakil, Laguna, na kinary out ng 25 members ng PNP SAF is excessive force that was unjustified and unnecessary and caused degradation and psychological harm. Samantalang ito po, ang ginamit po dito 3 batalyon. Also, in the committee report number 46 of the Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs dated March 17, 2017, the committee described the service of a search warrant by a team of 18 CIDG personnel that was augmented by 6 members of the Regional Maritime Unit as use of overwhelming force. Overwhelming na yun. Compare that with 3 battalions. So what is reasonable about that? In addition to that, yung pagsalakay nila dito sa central compound, SAF, fully armed, they had ladders, they had CIDG personnel, they also had snipers on the rooftop. Yes. And helicopters with police pointing their guns down at the crowd. And these people whom they were pointing guns at are unarmed civilians. Yes. The only thing they had was a water truck. And hindi nga po ginamit ng buong force yung water. Pinaligo lang ho sila kasi ho baka wala pa silang ligo dahil maaga sila nagising. So, how can they say that that was reasonable force? Definitely what they said is untrue. Correct. Very much untrue. Correct. Thank you, Attorney Dina. Let's go to line number 4 ni Corporal Marbil, kung si Jason sa magtawag sa kanya. And we will give Attorney Torion to react dito sa paulit-ulit niya ng paggamit ni Tori ng the fugitive. He is not a pastor, he is a fugitive. As a convicted criminal na si Pastor Kibuloy to make public mind conditioning to justify ang kanilang pagtrato kay pastor at sa mga ministro ng Kingdom of Jesus Christ na mga terorista at mga dreaded criminals. Attorney Torion. Well, repeatedly, no, parang ginagamit ni, nagpapalakas ata ito si General Marbil. Always, he would describe Pastor Kibuloy as a fugitive. Fugitive Kibuloy, no? But we have already... Bastos. Yan talaga, no? It was designed to insult the good pastor, no? Hindi pa nga niya sinabi na pastor, hindi daw pastor, fugitive. Pero ilang beses na po natin sinabi na may legal definition po yung fugitive. Tawagin natin siya si Bastos Marbil. Pwede. He deserves to be called that way. Oo, kasi sa batas po, Sir Marbil, no? Mr. Marbil,
Republic Act 11983, no, ang fugitive from justice ay meron pong legal na definition. Kailangan meron na siyang conviction, no? And wala pa pong conviction po si pastor. Yan po ang ating batas eh. Tapos nasabihan na kita sa Black's Law definition, ano yan? Sa American definition, merong King versus Noe, Hodges versus DeFlange, all of which imply that a person must be convicted first before he is considered a fugitive. And in the Philippines, may or na definition yan in jurisprudence, but it requires that after being charged, flee to avoid prosecution. Pag questionable pa yung after being charged, kasi nga, kine-question pa ni pastor yung finding of probable cause, then legally, he cannot be classified as a fugitive po, Sir Marbil, no? And then sabi niya, yung mga babae daw at mga children ay ginamit na human shields. Paano po nagamit na human shields na bahay din nila yun? Yung area po sa Glory Mountain na pinuntahan nyo na ginamit daw human shields, that is also their domiciliary. That is the place where they reside. So naturally, may mga babae po at mga children po doon. At saka yung konsepto ng human shields, that only applies po under international humanitarian law when there are crimes committed against humanity, war crimes, which does not also apply as a general rule in the present, yung pangyayari po nung June 10. No? At saka men armed with bullets and bladed weapons. Wala naman pong bullet doon na yung isang bullet po doon sa CR sa Prayer Mountain. Pulis pa. Oo, pulis pa ang nakaiwan doon ng kakalangan namin planting of bullet yun. Wala naman kayong bullet na na-recover doon. Yung bladed weapons po, 4 o'clock kayong pumunta doon, mga farmers yun indigenous peoples yun, mga blaan yun So, may dala yun na mga sundang talaga kasi ang isang trabaho nila doon ay mag-maintain po ng farm. So, you could not fault them if they were carrying their, yung ginagamit nila to clean up their farms, no? So, ewan ko kung saan po ang information na galing po na na-provide sa inyo. Kung meron po kayong mata, pwede nyo pong tingnan ulit yung mga nakikita po sa news po sa SMNI at makikita po ninyo na yung mga tao po doon ay hindi po wala silang ginagawa na labag na sa batas, kundi dinipensahan lamang nila yung pinakamamahal nilang propriedad po na biyaya po sa kanila ng poong may kapal. And these are, by the way, Attorney Torion, no? Before kayo pasa kay Ma'am Lorraine, ang panglimang kasinungalingan naman ni Tore, religious and worship compound po ito. Yes, religious compounds po ito na kanilang inatake. Yes, klaro. Panglima po, ito naman si General Bulastog Tore, na Regional Director ngayon ng PNP sa Davao. At ma'am, ginamit niya ang SWAT at sabi niya, panggabi lang naman hindi naman sa harap. At dahil may wanted person kasi dyan, baka makatakas to justify the questionable and dubious deployment of SWAT ni Tore. Galing talaga ni Tore, bawat sentence may kasinungalingan. Sabi niya, actually sir, hindi yan eksaktong kaharap. Harap na harap. So, sentence 1 yon. Sentence 2 niya, ang mga SWAT na yan, sir, at saka sa gabi lang. Hindi, 24 hours siya, sinungaling. Tapos sabi pa niya, kasi kung titignan natin, there is a wanted person in the premises of the compound. Ay, paano man could you explain? Natatawa ako dito. Parang inassume na niya na nandito nga si pastor. Yes. At saka yung tinawag niya na wanted, di ba? Hindi mo alam kung ano ibig sabihin ng wanted. Hindi ikaw ang pwedeng mag-decide niyan, Tore. May proseso yan. Tapos sinabi pa niya, nakita natin nung June 10, inattempt nating iserve ang warrant at hindi nga nakapasok. Hindi daw sila nakapasok. Diyos me, kahit nga yung refrigerator, pwede nyong pinasok nyo na Diba? Lahat ipinasok nyo. Diba? So sinungaling talaga itong taong ito. At saka one sentence after the other, bawat sentence may kasinungalingan. Komportable pa yung pagkasabi. Bato, demonyo ba to? At saka huwag nating kalimutan, nung June 10, wala siya dun.
Hindi pa siya ang regional director doon, pero kung makasabi siya, matter of factly, na hindi daw sila nakapasok, ano pala yung ginagawa dyan sa cameras? Hindi man lang siya nag-review kung ano talagang nangyari, no? That is really a blatant lie. Alam mo, you know what one of the retired generals told me, no? Actually, 3 of them, when I was talking to them, they were saying na itong ginawa nila yung simultaneous, chumachamba, walang intel, and halos sabay-sabay nilang sinabi, nakakahiya. Yes. Kinahihiya ko talaga yung ginagawa ng mga ito. Nakakahiya ka daw, Torre, sabi ng 3 PNP generals. Correct. Ma'am, thank you so much. Pang-anim na kasinungalingan, ipasa natin ang pag-refute nito kay General Marbil, kay Banatbay. Sabi niya, isurrender nyo lang si Pastor at susundin namin ang mga patakaran sa human rights. Ayun. Basta ito lang yan eh. The abundance of the heart, the mouth speaks. Simpleng-simple lang po yun eh. Kung ano yung laman ng puso mo, lalabas talaga. So, ang sinasabi dito ni Marbil, suko nyo na, susunod kami. Parang ganun eh. Para bagang may kondisyon na ayusin namin yan Davao, basta isuko nyo na si Pastor Kibuloy. Talagang inilalagay nila sa utak ng bawat Pilipino na si Pastor Kibuloy ay nandito sa loob ng KOJC. Paulit-ulit naman po, kahit nga po si Atty. Torion, sinabi na po, sino ba namang matinong tao na dito pa magtatago kung nasaan yung mga pulis, di ba? At sigurado naman tayo na hindi dito nagtatago yun. Napakarami naman pwedeng pagtaguan, bakit dito pa mismo sa binabantayan nyo? Medyo common sense po, sir, kung meron po kayo. Konti lang. Common sense, kung mayroon ka. General Marbil. Number 7, thank you, Banatbay. Pwede pasingit lang ha. Kasi he said, they're very worrisome. And you will see, now we follow the rules. And in other words, meron siyang kondisyon bago siya mag-ano ng human rights, bago niya irespeto yung human rights natin. Tinde? Which is wrong. The respect of human rights is mandatory, not optional or with prior State requirement. forces, no? Yes. You're the duty bearers. Actually, ito yung ito yung sinagot niya doon sa request ni Ma'am Nori na haharap si pastor sa sa korte. Basta ipangako ninyo na hindi niyo siya ibibigay sa Amerika. Sa foreign entity. Tapos ito sinagot niya. Sinagot so niya. hindi niya kinonfirm yung sinabi ni Ma'am Nori. Iniiwasan niya. Thank you, Ma'am Lorraine and Banatbay. Number 7, punta tayo kay Boss Dada. Marbil again, pang-7 kasinungalingan, only lies talaga ito mga namumuno ng organisasyon ngayon ng pulis ni Marcos Jr. Wala po kaming nahuhuling mga warrant of arrest sa mga tao natin kung i-announce namin at susundin namin ang operational procedure. At ang mga kriminal, kung i-announce namin sa publiko, paano namin sila mahuhuli? Hindi lang pala ito si Boy Bastos eh. Ito rin pala ay si Boy Lawbreaker. May mga sinasabi pa silang internal cleansing. Ultimong siya na leader, hindi niya sinusunod yung batas. Malinaw na malinaw, kaya nga meron tayong rules kasi para sundin. Hindi para baliin. Galing mismo kay Senator Bato na hindi nila ito ginawa nung panahon ni PRD. At galing mismo kay Senator Bato, sinabi niya na hindi ito tama. So, hindi talaga natin maintindihan kung saan humuhugot ng kapal ng mukha ang mga ito. Gusto nila ng malinis na pulis, pero sila mismo mga leader, madudumi. Sila mismo, mga loko-loko. At parang tinotolerate pa nila yung mga katarantaduhan ng mga hanay nila. Yun ang pinakamasakit sa lahat kasi dapat sa kanila tayo umaasa eh. Pero nakakatakot lumapit sa kanila kasi nga, yung batas, kung kailan lang paborable sa kanila, doon lang tama yun para sa kanila. Pero kapag hindi yun pabor sa kanila, pwede nilang baliin. Claro. Thank you, Boss Dada. At ang pangwalo, kay Coach Oli naman. Kasinungalingan naman ito ni Torre. Ang sabi niya, nagtatago talaga mga pulis. Kasi nga baka ma-intimidate ang mga taga-KOGC kapag sila ay nag-display. Kaya sa dilim sila dapat. Kaya yan ang tamang dapat na approach para hindi madisturbo ang kapanatagan ng mga taga-KOGC. Tama yan. Masarap talaga sa Paris yung only rice. No? Pero alam nyo, ito ang isa sa pinakamalaking kasinungalingan.
yung police visibility. Kasi ano bang purpose ng police visibility? Yung para you feel safe. Di ba? You feel safe, yung ginagawa nyo, nakatago mukha nyo, wala kayong na nameplate, yung plaka ng sasakyan nyo, tinabunan nyo, nilapitan kayo ng banateros, kinakausap kayo, tago kayo ng tago, proud ba kayo ng ginagawa nyo, takbo sila takbo, lakad, palayo ng palayo. So sa madaling salita, hindi mo na-feel na safe ka for the very purpose ng police visibility. Di ba? So wala talaga. Isipin mo, ginawa yung traffic police, yung mga SWAT. Di ba? Sabi nga ni Senator Bato na interview namin, dapat yung proper uniform ang isuot ninyo. Paano ka makakampante may mga SWAT na nakatago ang muka diyan sa labas? 'Di ba? So nadi-defeat yung the very purpose na mapayapa ka at saka police visibility. Sa Maynila kayo nagpunta. Napaka-safe ng lugar na ito. Hindi kailangan ng police visibility dito. Davao to napaka-safe dito. Lalong-lalo na itong tapat ng KOJC. Nagsasayang kayo. Binawasan nyo nga ng security si VP Sara dahil nagtitipid kayo sa pulis. Ngayon naman, nagdagdag kayo ng SWAT para mag-checkpoint. Nagdagdag kayo ng mga walang silbing pulis na nagbabantay dyan. Na sa tingin namin, maraming nagsasabi and we cannot blame them, yan ay posibleng hindi mga pulis. Sabi nga ni Senator Bato, kung siya daw ang PNP chief, si Bacto si Torre. Si Bac, tama. Dapat he deserves to be relieved, to be on floating status, and to be put into immediate investigation to account for his misgivings and wrongdoings using the police organization in the rank that he has. Yeah, but Torre is truly characteristic of a Marcos presidency. Bagay sila. Bagay na bagay sa same standard, no? Acting with impunity. Taw-tauhan. Yung kayang pwedeng hawakan sa leeg, makontrol. Kaya hindi natin makonek yung silbi nung mga pulis dito. Iisipin mo, gusto pang pumasok 1,500 pulis dito sa loob. Hindi natin maintindihan, nagbabawas kayo ng security ng Vice President, tapos sasayangin nyo sa loob mismo ng KOJC. Anong gagawin nila dito? Isang buwan. Hindi mo magmumukha sila. Isang buwan, sinasayang yung oras. And he was never reprimanded by Marbil for doing such a very stupid proposal. Pare-pareha sila. Iba ang tugtog sa sayaw. Yes. Kasi ang sabi ng mga police for police visibility, pero galing mismo sa bibig ng hepe ng yung RD na hindi, inutusan ko talaga sila, magtago sila. Kasi hinaharas sila ng mga taga-SMNI. So paanong police visibility na inutusan mo magtago sa talahiban? Dapat ang habulin nyo yung mga magnanakaw, mga adik, nang merong silbi, yung pinagagawa ninyo. Gagamba mahuhuli nila dyan, Sir Jay. Pinahirapan yung sarili nyo Ba't nagtatago? Tingnan nyo naman yung tsura niya. Dapat magtago talaga. Pero hindi pwede magtago si Torre. Baka pagkambala nagbebenta ng Paris yan. Isa yun. Di ba? Oo. At pangalawa, ngayon lang namin nalaman na may fetish. May hindi siya na overcome na kanyang mga kabataan. Yung tago-taguan. Hindi niya na overcome yung laro na tago-taguan. Kaya hanggang siya ay naging director dito sa Davao, tago-taguan ang laro niya sa mga polis. At umamin siya. Inamin niya na sa kapal ba naman ng balat ko na to at saka sa itim ko na to, hindi daw siya hindi na daw siya nahihiya. Yun. Doon siya hindi sinungaling. So totoo 'yon. Doon siya tumama. Ito yung teorya, Sir Jay, ang mga kagaya doon ni General Torre, total biro lang naman ito ng konti, sa kapal ng muka at balat sa muka nito, paghiwain mo ng Lunes, Biyernes patudugo. Hindi, pero sinabi niya talaga yun, ha? Sinabi niya talaga hindi yun. Biro yun, totoo yun. Sa kanya nang galing Sa kanya mismo nang galing yun. Makapal daw ang balat niya. Maalala ko tuloy the late Senator Miriam Santiago. She once called some corrupt officials those with the epidermis of a pachyderm. Correct. Grabe yun ang insulto niya. Yung makapal na, grabe kakapal na
Pag nilaga mo sa loob ng drum, mauna pang lalambot ang drum. Hindi nag-iisa si Torre dyan. Si Sir Torre. Ang dami ngayong may sakit na ganyan, nagkalat. Hawa-hawa yan eh. Magbabarkada yung mga yan. Pero ito, ang pag-siyam, maigsi lang ito. Sabi niya, hindi daw sila nakakapag-obstruct sa Phil Japan Highway. Dahil malawak daw ito, mas malawak pa sa Commonwealth. Ngayon ko lang nalaman na ang sideline ni General Torre nang siya ang Quezon City District Director na may sakop sa Commonwealth ay surveyor. Pero maling surveyor. Ang Commonwealth Road Highway ay sakop po ng distrito niya. Nang siya ay naging Quezon City Police District Director. Oo, nanirelieve siya dyan dahil si Boy Tutok Baril na ex-police ay binigyan niya ng pabor sa press conference. Kaya siya na-relieve. Ngayon, ang PhilJaps Highway, sabi niya, Sir, wala naman kami doon sa highway, kundi sa across the road, malaki yung highway, malawak, ay parang Commonwealth and EDSA yung lawak ng PhilJaps Highway. Ito'y napakalaking pagsisinungaling. Kasi wala po sa kalahati ng Commonwealth Highway ang laki. Ng Commonwealth Highway, napakalaki, hindi po aabot sa kalahati nito ang size ng PhilJaps Highway ng Davao na nasa harap ng Kingdom of Jesus Christ Compound Cathedral na kapag ginawa nila ng kanilang checkpoint hanggang ngayon, ang tawag sa checkpoint nila ay choke point na kasi nagkakabuhol-buhol. Ang kanyang ginagawa, piniperwisyo niyang publiko. Dapat talagang palayasin siya dito sa Davao. Kaya ang number 10 ay mapupunta kay Ginoong Jason sa doon sa balibag ng kasinungalingan ni Torre na sabi niya, Sir Jay, ang problema ng QOGC ay dahil sila rin ay may gawa kung bakit nangyayari ngayon ang ganitong masalimuot na kalagayan nila. Sinisipan niya ang mga binibiktima at nilalapastangan nila na Kingdom of Jesus Christ. Alam mo, magulo ang Davao 1981 kasi naging laboratorio ng NPA. Hanggang sa nag-alsamasa, nagkaroon ng nakasaka. In other words, nagsama-sama ang civilian at ang pulis. At ito ay matagal na proseso bago nagkaroon ng respeto ang taong bayan sa pulis. Hanggang sa nagkaroon ng programa na kahit anong gawain sa community, tumutulong ang pulis, pati pagtatayo ng waiting shed, pagsisemento ng basketball court. Alam mo, isa yan sa pinagbawal ni Torre. Ngayon. Oo, simulan mo po siya. Huwag na kayong tutulong dyan sa mga community. Ang tawag dyan, Police Community Relations. Wala na. Bawal na sa kanya yan. Oo. Yes. Kausap ko yung mga pulis eh. Kasi sabi nila, Sir, hindi na kami pwedeng tumulong ngayon. Kasi pinagbawal na ni General Lalo na pag dito sa area ng Kingdom of Jesus Christ. Yes. Ngayon, ako bilang pangwakas, simplihan ko na lang ito. No. Again, ulitin ko. Kami po ay mga law-abiding citizens dito. At ang anong tawag nito? Ayaw ko masabihin. Pero sabi ng tatay ko, anak, yung baboy, kahit bisan mo ng Amerikano at lagyan mo ng uniforme ng pulis, baboy pa rin yung hayop na yan. Hayop. Baboy na hayop pa. Hayop pa. Oo. Kaya, So, lagyan mo man ng estrella ang baboy at tawaging general, baboy pa rin yun. ako ayoko mga sanang pero ako ulitin ko lang, hanggang ngayon, hindi ko maalaman kung paano ako makakatulog. Knowing na ilang bibig ng bata ang hindi makakakain bukas. Agree. Ilang bata ang magigising, makakatulog, magigising dahil sa na-trauma, dahil araw-araw dinadaanan yung kanilang eskwelahan sa tamayong ng mga naka-uniforme. Yun ang yun ang concern ko eh. I don't care whether Torre dies tomorrow. Or Marbil put on lipsticks tomorrow. I don't give out. Ay bakit may ganun? Hindi, kunyari lang yun. Figure of speech lang. Bakit bukas pa? Hindi na daw. Wala nang rewind doon. So, ang sayo is, there are more serious things that they have done now
Lalo na ang Sinira nyo Mr. Marbil, Mr. Torre, yung antagal na binuo ng Davao City Police ng Regional Police Office 11 na para, kasi ang taas ng respeto natin sa police. Ngayon meron pang konti. Pero dito kina Marbil at saka Torre, wala na. anak ng baka kung pwede lang magmura. Ha? Sandali. Pero bakit yung lipstick? Hindi ako nakamove on doon sa sinabi mo kay Marbil na lipstick. Lipstick, ibig sabihin, May alam ka na hindi namin alam? bakit ka tanong ng tanong? Kasi kami may alam eh. May alam ka. Bakit? Oh. Pag nagpa-braces ba kung magsi-60 years old ka na? Reserve for the next press conference daw yun, Banat Bay. Salamat po ng marami sa lahat ng mga nanood ngayong gabi. Tandaan po ninyo, lalong-lalo na doon sa mga nasa labas ng bansa, hindi po kami matitinag at magpapatinag sa mga pandarahas at panliligalig. Sigurado yun. Maninindigan kami. Sister Nori, sa panghuli po, pakidagdagan po please. Okay, yung You last- brought this upon yourself sa Kingdom of Jesus Christ, kung bakit naliligalig at nagigipit kayo. At pangalawa, panghuli, dapat lang daw ang mga ganitong akto ng PNP ay nararapat din sa kalagayang hinaharap ng Kingdom of Jesus Christ. That will be your rejoinder and your summary point, Sister Nori. Yung sabi niya, we brought this upon ourselves. Kasi sinabi niya, bago yung 11, no? Na, is that 10? The problem that the KOGC is facing are all on their own doing. And they are paranoid. They are saying that they are just anticipating. They say that they are bordering on paranoia. They are saying that it is in anticipation of the second wave of attack and the PNP will do what the PNP will do to them to go to their place. Yun na nga, ang binabaliktad niya lahat no? Kapag nagsalita siya, baliktad. Kasi doon problema ng KOJC, kagagawan daw namin. They blatantly lie at parang wala lang sa kanila kung magsinungaling sila. Nananahimik kami, maayos yung pamumuhay namin. We're peace-loving, disciplined people, God-fearing. And then all these accusations and all these injustices happen and then that only once, twice, three times na sila ng warrant, tapos attack na nung June 10. So, kagagawan ba namin yan? Tapos they are saying that it is in anticipation of the second wave of attack. Talaga naman meron silang ginagawa. Kasi after the June 10, puro pasaring, puro mga naririnig namin na information, kumbaga, SIWAR. Para mga NPA nga talaga itong mga polis na to. Ginigipit, tinatakot kami, itong merong tear gas and everything, a-attack na naman sila. And they really did it. On the dawn before the Senate hearing, talagang nag-attack sila. Ibang compound na naman. Hihintay actually ang Prayer Mountain. Hinintay, kasi alam namin may attack. See? Hindi kami paranoid. Talagang inaabangan at hinihintay namin kasi gagawin niya talaga. And true, doon katama. Kasi ginawa na talaga yung second wave ng attack. Pero doon sa Ungguyan, mga inosente na mga farmers na tinutulungan din ni Pastor, binigyan sila ng doon, chance, na mamuhay, sinusuportahan. Anong ginawa nyo? Blatantly, kung masahol kayo nung June 10, mas masahol kayo nung August 5. Diba? Tinutukan nyo na ng baril, pinadapa nyo, hinubaran nyo, minudbud nyo pa yung mga mukha nila, ginapos nyo yung lawyer namin, hinarangan ninyo. Papunta na yung lawyer, hinarangan ninyo. Yung media, hinarangan ninyo. Ayaw nyo may mag-cover. Bakit? Kasi ina-atake nyo na pala yung isang compound namin. Tinatawag namin na Ungguyan. Siguro, mga unggoy talaga kayo. Kasi, yun yung ginawa nyo. Diba? Doon, marami kasing unggoy doon. Buti hindi kayo kinagat ng unggoy. Sa totoo lang. Yeah. Totoo yun. Kasi May sanctuary, ayaw kasi ni Pastor na patayin yung mga unggoy, pinabayaan na talaga namin. Kaya inaalagaan na namin yung mga unggoy. Doon kayo pumunta. So, kami ba ang gumawa? Palaging kayo. At saka palagi kayo nagsisinungaling. Binabaliktad nyo. Tapos, ito na yung 11, Tory on wearing mask by PNP personnel. Suot yan, sir, ng madaling araw yan.
hindi naman yan, kasi iba daw yung suot nila kapag umaga. Huwag ka nga magsalita pag hindi mo nakita. Pwede ba? No? Kaya yun talagang, nawalan ako ng pasensya sa Senado. Ayan no. Tapos hindi pa yan tapat ha, hindi yan harap. Kasi doon daw yan sa kabila. Naku. So ang edukasyon hindi talaga nakukuha sa paaralan. Itong mga general na to siguro nag-aral pero hindi talaga sila edukado kung anong pinagagawa nila. At saka kung magsinungaling sila, ganun na lang. Anong maasahan natin? Yung mga dapat sumunod sa atin. Kung ganun kayong klase ng mga general, puro kayo kasinungalingan. Yun na nga. Kung may only rice, meron kayong only lies.